Ang sabi ng iba, welder ka lang naman. Welding lang naman ang alam mo. Madali lang naman ang trabaho niyong mga welder. Akala kasi ng ilan, ganun lang kadali maging isang welder. Sa bagay, kung tutuusin, kung titignan at kung pinapanood lang naman natin yung mga welder na marunong talagang maghinang, akala natin madali nga lang mag-welding. Yung akala mo relax lang silang maghinang, parang naglalaro lang, o parang easy go lang sila sa paghinang at walang kahirap-hirap. Pero ang hindi alam ng karamihan, bago natuto at naging magaling ang isang full welder, dumaan muna yan sa maraming hirap at pagsasakripisyo. Sa mga unang araw o linggo nga lang na pagpapractice or pagtitraining nila para matutong maghinang ay hindi na madali para sa kanila. May mga pagkakataon na uuwi silang luhaan, namamaga ang mga mata na halos di makakita, nanginginig ang mga kamay dahil sa babad sa init ng welding at bakal, sakit ng katawan, at marami pang iba. O, sinong relate dyan? Bago naging mahusay ang isang full welder, hinubog muna siya ng panahon at sa tagal ng experience niya sa trabaho. Kaya kung sa akala nyo, instant na naging magaling ang isang welder, dyan tayo nagkakamali. Although sabihin na nating may mga welder naman dyan na kung tawagin namin ay may golden hands, yung saglit lang ang training at konti lang ang experience pero napakahusay ng maghinang. Pero hindi pa rin naman maitatanggi na nagsimula pa rin siya sa walang alam at pagiging isang baguhan gaya ng karamihan. Kaya para naman sa mga baguhang kabakal namin dyan, kung pangarap nyo talagang magtagumpay bilang isang kabakal, patuloy na mag-aral at matuto pa ng mga teknik at mga paraang makakatulong sa inyo para mapahusay pa ang skills nyo. Huwag padadala sa mga taong hindi naniniwala sa inyo at sa kakayahan nyo. Bagkus, gawin nyo silang motivation or stepping stone para lalo pa kayong magsumikap hanggang sa kayo ay magtagumpay. Pero ang pinaka-importante sanang matutunan nyo sa buhay bilang isang kabakal is yung pagiging humble, may disiplina at respeto hindi lang sa sarili nyo kundi sa kapwa nyo lalo na sa trabaho. Dahil naniniwala pa rin ako sa kasabihang ang taong may mabuting puso ang siyang madalas nagtatagumpay sa huli.